tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang mainit na balita mula sa gitnang silangan ng ating tinutukan ngayong araw. Hindi bababa sa 6 na Palestino, kabilang ang isang 9 na taong gulang na batang babae, ang napaulat na napatay sa panibagong serye ng mga pag-atake ng militar ng Israel sa Gaza Strip. Ayon sa mga lokal na opisyal ng kalusugan, dose-dose ng iba pang mga sibilyan ang malubhang nasugatan sa marahas na insidenteng ito na naganap nitong linggo sa kabila ng umiiral na kasunduan sa tigil putukan. Kabilang sa mga lugar na dumanas ng matinding pinsala ay ang Sabra neighborhood na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Gaza City. Isang drone strike ang direktang tumama sa isang talyer ng Panday sa nasabing komunidad na nagresulta sa agarang pagkamatay ng 4 na Palestino. Ang pagsabog ay nagdulot ng matinding sindak sa mga residente na kasalukuyan nang nagtitiis sa gitna ng nagpapatuloy na labanan sa kanilang paligid. Ang mga biktima ng drone strike ay agad na isinugod sa Shifa Hospital kung saan kinumpirma ng mga namamahalang doktor ang pagkasawi ng 4 na biktima at ang kalagayan ng mga sugatan. Ayon sa pamunuan ng ospital, patuloy silang nahaharap sa napakahirap na sitwasyon dahil sa matinding kakulangan ng mga supply na medikal habang dumaragsa ang mga biktima ng digmaan na nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Sa kabilang banda, kinumpirma ng militar ng Israel ang kanilang operasyon sa naturang lugar. Sa kanilang inilabas na pahayag, sinabi nilang tinarget ng kanilang puwersa ang tinatawag nilang mga infrastruktura ng terorista nang hindi nagbibigay ng karagdagang detalye. Kalaunan ay nilinaw nila na ang kanilang tunay na inatake ay isang pasilidad na ginagamit umano ng Hamas para sa paggawa ng mga armas sa Gaza City. Ayon sa mga saksi sa kaganapan, nakatanggap ng babala at utos na lumikas sa mga residente mula sa militar ng Israel bago ang unang pag-atake. Subalit makalipas lamang ang halos 1 oras, muling yanig ng mas matitinding airstrike ang parehong talyer ng Panday. Ang mabilis na pagkakasunod-sunod ng mga pambobomba ay hindi nagbigay ng sapat na pagkakataon para sa marami na makalikas patungo sa mas ligtas na lugar. Iniulat ng ambulance service ng Palestinian Red Crescent Society na 14 na katao ang nasugatan sa naturang serye ng mga airstrike sa Gaza City. Marami sa mga biktima ang nagtamo ng malulubhang sugat mula sa mga nagtalsikang debris at bubog. Ito ay lalo pang nagpabigat sa pasanin ng mga rescue team na nahihirapan ng rumesponde dahil sa patuloy na banta ng mga pagsabog sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Bukod sa pag-atake sa Gaza City, isa pang malungkot na trahedya ang naganap nitong linggo kung saan isang 9 na taong gulang na batang babae na kinilalang si Tala Abu Matar ang napatay dahil sa pamamaril ng militar ng Israel. Naganap ang insidente sa isang displacement camp sa gitnang bahagi ng Gaza kung saan pansamantalang nanunuluyan ang kanyang pamilya matapos mawasak ang kanilang orihinal na tahanan. Nang hingan ng opisyal na pahayag hinggil sa pagkamatay ng batang si Tala Abu Matar, sinabi ng militar ng Israel na wala silang anumang nalalamang impormasyon o ulat tungkol sa naturang insidente sa kampo. Ang ganitong uri ng pagtanggi ay madalas na nagdudulot ng matinding galit at pagkabigo sa mga lokal na residente na patuloy na humihingi ng hustisya at pananagutan para sa pagkamatay ng mga inosenteng sibilyan. Samantala, nagpatuloy ang karahasan sa timog na bahagi ng Gaza, partikular sa lungsod ng Khan Yunis. Isang airstrike ng Israel ang tumama sa isang tent ng mga lumikas na sibilyan na nagresulta sa pagkamatay ng isa pang Palestino. Ang 11 biktima ay agad na dinala sa Nasser Hospital, kung saan muling nagtipon ang mga nagdadalamhating pamilya upang kondenahin ang tila walang katapusang pag-atake sa mga kampo. Ipinaliwanag naman ng militar ng Israel na ang kanilang isinagawang operasyon sa Khan Yunis ay bahagi lamang ng kanilang mga regular at nakagawiang aktibidad sa seguridad sa rehiyon. Idinagdag pa ng kanilang tagapagsalita na wala silang natanggap na anumang ulat hinggil sa mga sibilyang nasawi o nasugatan na nagpapakita ng malaking pagkakaiba sa mga ulat na inilabas ng mga lokal na ospital sa Gaza. Bagamat kapansin-pansing nabawasan ng tindi at dalas ng mga pag-atake ng Israel mula nang magkabisa ang kasunduan sa tigil putukan noong ika-10 ng Oktubre, ang mga operasyong militar ay patuloy pa ring nagaganap halos araw-araw. Ang ganitong sitwasyon ay nagpapanatili sa kapaligiran ng takot, pangamba at kawalang katiyakan sa buhay ng milyon-milyong mamamayan na naninirahan sa buong teritoryo ng Gaza.
Patuloy na iginigiit ng militar ng Israel na ang kanilang mga pangunahing target ay ang mga miyembro ng Hamas at iba pang armadong grupo na madalas silang pinaparatangan na nagpaplano ng mga bagong pag-atake laban sa kanilang bansa. Gayunpaman, ipinapakita ng mga ulat sa lapangan na napakaraming sibilyan, kabilang ang mga kababaihan at mga bata, ang patuloy na nagiging biktima at nadadamay sa mga operasyong ito. Ayon sa pinakahuling datos na inilabas ng Ministry of Health sa Gaza, hindi bababa sa 1,078 Palestino, kabilang ang hindi bababa sa 200 at 60 bata ang napatay mula nang magsimula ang tigil putukan. Sa kabilang panig naman, 5 sundalong Israeli ang opisyal na naiulat na nasawi sa parehong panahon na nagpapakita ng malaking agwat sa bilangan ng mga nasasawi sa magkabilang panig. Upang maunawaan ang pinagmulan ng krisis, dapat nating balikan ang marahas na pag-atake noong ika-7 ng Oktubre 2023 na pinangunahan ng Hamas. Ang nasabing pag-atake ay kumitil sa buhay ng humigit kumulang 1,200 tao sa loob ng Israel, habang 251 iba pa ang binihag at dinala sa Gaza na siyang naghudyat sa pagsisimula ng madugong digmaang ito. Bilang ganti sa pag-atake ng Hamas, naglunsad ang militar ng Israel ng isang malawakan at walang humpay na opensiba na nagresulta na sa pagkamatay ng 73,221 Palestino, ayon sa pinakahuling ulat ng Ministry of Health. Ang nakalululang bilang na ito ay patuloy na nagiging sentro ng pandaigdigang panawagan para sa agarang pagpapatigil ng labanan at pagpasok ng tulong. Ang Ministry of Health sa Gaza, na pinapatakbo sa ilalim ng pamahalaang pinamumunuan ng Hamas, ay binubuo ng mga profesional na doktor at nurse na nagpapanatili ng mga detalyadong talaan ng mga nasawi. Ang kanilang mga datos ay malawak na kinikilala at itinuturing na kapanipaniwala ng mga ahensya ng United Nations, pati na rin ng mga independenteng eksperto na sumusubaybay sa makataong krisis sa rehiyon. Bagamat hindi tinutukoy ng Ministry of Health kung sino sa mga nasawi ang mga sibilyan o aktibong miyembro ng militar, binigyang diin nila na ang mga kababaihan at mga bata ang bumubuo sa humigit kumulang kalahati ng kabuuang bilang ng mga namatay. Ang katotohanan ito ay nagpapakita na ang mga pinakamahihina at walang kinalaman sa labanan ang siyang nagbabayad ng pinakamataas na presyo sa digmaang ito. Sa kasalukuyan, ang mga negosasyon para sa kapayapaan sa pagitan ng Israel at Hamas ay nananatiling nakapikit at walang malinaw na pag-unlad hinggil sa pagpapatupad ng ikalawang yugto ng kasunduan sa tigil putukan. Kabilang sa mga pangunahing isyu na hindi mapagkasunduan ay ang hiling na pagdidisarma sa Hamas at ang komplikadong plano para sa rekonstruksyon at muling pagtatayo ng mga nawasak na infrastruktura sa Gaza. Dahil sa kawalan ng kasunduan, ang karamihan sa populasyon ng Gaza na lumalagpas sa 2 milyong tao ay nananatiling lumikas at walang permanenteng tirahan. Marami sa kanila ang napipilitang mamuhay sa mga masisikip na kampo ng tolda na walang sapat na supply ng malinis na tubig, kuryente at mga pangunahing serbisyong medikal, habang ang iba naman ay nagtitiyaga sa gitna ng mga guho ng kanilang mga tahanan. Habang patuloy na nagmamatigas ang magkabilang panig sa kanilang mga posisyon, ang mga ordinaryong mamamayan ng Gaza ang patuloy na nagdurusa sa ilalim ng banta ng gutom, sakit at walang katapusang karahasan. Kami ay patuloy na magbabantay sa mga susunod na kaganapan dito sa Pilipinas Network upang ihatid sa inyo ang pinakasariwa at balansing balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala.